sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st at 22nd KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samu-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa pag-aaral na kinumisyon ng isa sa mga nangungunang pharmaceutical company sa mundo, ang Merck Serono, isa sa bawat 10 Pilipino ang nakararanas po ng infertility o ng kondisyong pumipigil na sila po'y magkaanak. Ako si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 5. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon, Ma'am Bernie. Magandang hapon. Wala nang ibang intro. Diretso na. Magandang hapon, Ma'am. Well, siguro ngayong hapon. Hindi muna ako sisip-sip sa inyo, Ma'am. Magandang hapon din po sa ating mga listener. Oo nga pala, Rod. Napansin ko, very eligible bachelor ka nga pala. Naano ko dun sa yung intro kasi At tulad ng nakikinig sa ating mga binata, dalaga at mag-asawa na di pa nagkakaanak, malaki ang kanilang magiging pakinabang sa topic nating diet and fertility. Tama. I've always wondered nga, Ma'am, meron akong mga kaibigan, matagal na po silang kasal. Oo. Pero hanggang ngayon, di pa rin nakaka-baby. Kaya, well, sinasabi nga nila, healthy naman daw, no? Sila batay sa resulta ng kanilang regular physical check-up. Pero ano nga ba, Ma'am, ang ibig sabihin po kaya, anong ibig sabihin po kaya ang isa sa kanila ay posible infertile o baog pag hindi pa nabubuntis yung babae o nagkakaroon po ng anak? At ano nga ba ang baog sa salitang Ingles? Ito practical naririnig. Uy, baka baog ka. Oo nga. Baka may problema ka. Ang baog sa English, Rod, ay sterile or barren or infertile. Merong medical at dietary reasons upang maging infertile or sterile yung isang tao, at yan ang pag-uusapan natin sa episode natin. Napaka-interesting na episode ngayong hapon. At para ipaliwanag sa atin ang mga yan, inimbitahan natin ang isang member ng Board of Trustees ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Walang iba kundi si Dr. Virgilio B. Castro. Good afternoon po, Dr. Castro, and welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Ayun. Magandang hapon po, Dr. Castro, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon, sir. Kuya Rod na lang po. Kuya Rod. Kuya Rod na lang po, Doc. Ray, pakicheck nga muna yung mikropono ni Dr. Castro. Abert, take two ulit tayo, Doc. Good afternoon. Ayun. Good afternoon ho. Alright. Narinig Sige na. po. Okay. Once again, Doc, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Gaya nga ng sinasabi ni Asig Bernie kanina, napaka-interesable pong ating talakayan ngayong hapon. Infertility, gaya ng tinatanong ko nga kanina, ano ba sa Ingles ang baog? Yun, infertile. Oo, infertile. Sabi ni Ma'am Bernie, Dok, ang unang tanong ko po sa inyo, ano nga ba po ang infertility at yung sterility, Dok? Ang infertility ay nagsasaad na bawas ang kakayahan ng mag-asawa o mag-partner para magkaanak. Samantalang ang sterility is more of a permanent condition. Naku. Baog na yun. At saka irreversible po. So, ibig sabihin,
sentensyado yun, mahirap na magkaanak. Yung Yun ang delikado. infertility, Infertility, bawas lang po yung bawas lang kakayahan. kakayahan. So At ito, pwede pa siyang May possibility. May reverse. malaki pa hong possibility na magkaanak sila. Mhm. okay. So yung palang kaibahan ng infertility, ma'am, no, at sterility. Pag sterile, sterile na pala. Wala na yun. Wala na. Irreversible. Forever. Irreversible na po Oo. yun. So ano po yung mga kondisyon? Paano nagkakaroon ng infertility? At yung siguro po yung sterility muna, Doc. Ano yung mga kondisyon? Ang sterility ay una sa lalaki, may tinatawag tayong azoospermia. Wala hong similya Walang na lumalabas sa kanyang Walang sperm forming organ. Wala po. Okay. Oo. Yung infertility naman Yung po, infertility, maaring sa kakulangan ng knowledge, kaya sila nahirapang magkaanak. Kulang sila sa kaalaman kung kailan dapat mag-contact at ma-maximize yung chance nila na makabuo. Kasi hindi lingid sa ating kaalaman, sa mga layman, hindi nila alam ang ovulation. Opo. Ang ovulation, yun yung araw ng pangingitlog ng babae. Okay. Sa isang buwan po yun, minsan lang ho mangyari ang ovulation. Yun po ang dapat i-timing ng pag-contact ng mag-partner or yung mag-asawa. Bakit po kailangan, Doc, na i-timing yun? Kasi po, yung itlog na ito, manggagaling sa ovaryo ng babae, ganun din doon sa similya na manggagaling sa lalaki, pamamagitan ng sexual intercourse, sila po ay buhay lang ng 72 hours. Kaya dapat itugma mo yung kanilang period of viability kung kailan sila buhay. So, mas importante yung sa babae kasi yung lalaki, Oo, anytime pwede mag-produce. sa Kung lalaki. healthy siya. Yes. Opo. Pero ang babae, ikailang araw po yun sinasabi niyo, Doc, kanina? Depende sa cycle ng babae. Kung let's say 28 days cycle, every 28 days nagre-regla. Ang optimum time of ovulation is day 14. Day 14. Opo. Ang unang bilang doon, yung first day of mens, day 1. Opo. Pangalawang araw, day 2. Doon sa day 14, doon malamang nag-ovulate yung babae. Magpo-produce na naman siya ng itlog, ng ovum. The following month. Opo. So doon dapat magkita yung dalawa. Yung similya at saka yung itlog. Pag nagkita sila, yun ang tinatawag nating fertilization. Mabubuo na yun. Opo. Okay. So pag-usapan po natin ng mas detalye, sabi nyo nga po, Doc, maraming hindi nakakaintindi siguro sa mga Pinoy. So bigyan natin ng daan itong radyo para maintindihan nila. Sabi natin kung ano ba yung mga nagdi-determine ng infertility. Sino po ba yung mas at risk o mas delikado na maging infertile? Babae po ba o lalaki? Pareho lang sa aking palagay. Pareho lang po. Opo. Later on, tatalakayin natin ang mga sanhi. Opo. Kaya makikita natin kung anong percentage ng infertility sa babae and then those caused by infertility from the male side. Oo. So, sa 50-50 lang po ito. So, pareho pa lang meron ng risk, both babae, lalaki. Meron po bang problema sa edad? Malaki hong problema yan. Ang babae principally, pagka nagkaedad ng 35 years and above, medyo bawas na rin po ang kakayahan niyang mag-ovulate. At saka yung mga naiwang itlog, hindi na magandang quality. Kaya nagkakaroon ng abnormality sa nabubuo nilang baby. Yung ibig niyo pong ano po yung ibig niyo sabihin na naiwan? Paki-explain nga po. Pagkapanganak pa lang, doon sa ovaryo ng bagong silang, may predetermined number. 300,000 po yung primary oocytes na tinatawag, yung magiging itlog. Sa edad na 25 hanggang 30 anyos, yung 300,000 mo naging 30,000 na lang. Ngayon, na-reduce ka agad. Na-reduce. Sa edad na 35 years of age, naging 3,000 na lang ho yun. Naging 3,000 na lang. So the greater the maternal age, the lesser the chance of fertility. Okay.
tapos po yung quality nung ovum niya hindi po nagbabago kahit na kumukonti lang yung primary o nagbabago rin pero hindi kagaya ng sa babae. Very significant yung edad ng babae as she grow in age. Marami akong alam 50 years and above, meron pa ngang 70 years and above, nakakabuo pa rin. Opo. Oo, ang similya ng normal. Oo. So it's more of maternal age. Okay. Oo. Ano pa po ang mga sanhi ng Infertility. ng kakulangan ng kakayahan, sabi niyo definition niyo nga po. Opo. 20% dito ay dahil sa anovulation. Ang ibig sabihin ng anovulation, hindi po nangingitlog yung cycle ng babae. Ano pong mga sanhi nito? Meron bang normal po ba yun? Kasi normal po yun. Sa isang babae na normally menstruating every 28 days cycle, hindi nangangahulugan na normal ang menstruation niya, ay lahat ng cycle noon ay ovulatory, hindi po nangingitlog. 20% doon ay anovulatory, hindi nangitlog. So pwedeng regular nga siya na nagme-menstruate pero hindi naman pala siya nagpro-produce ng itlog. Totoo po yun. Na pwedeng mag-meeting with the Totoo po yun. sperm. So kahit pala sila magniniig mag-asawa, hindi sila wala ring mabubuo. Kasi hindi magkikita yung similya at saka yung itlog. Opo. So dalawa na yung sa babae. Edad at saka anovulation performance. Opo. Ano pa po sa babae, Doc? Sa babae, yung mga tinatawag na pelvic diseases. Ito yung mga 30 to 40%. Ang pelvic diseases, malaki rin. Ang pelvic diseases na ito, yung mga 30%. may endometriosis, yung pag niregla, sobrang sakit. Hindi sila nakakapasok sa trabaho at meron na palang bukol doon sa ovaryo nila. Oo, may kilala po akong na ganun. Oo. Isa pa hong dahilan, yung fallopian tube nagsasara. So walang madaanan yung itlog. Walang madaanan ng itlog para magkita sila ng similya. Ito yung tinatawag na PID, pelvic inflammatory disease. Hindi naman lingid sa kaalaman natin, yung mga babaeng hospitality girls, malaking porsyento sa kanila ang nagsasara ng kasi nakikipagtalik sa infected partner. Na-infect. Opo. Okay. In the process, nagsasara na ho yung fallopian tube nila. Wala nang madaanan yung similya para makipagkita doon sa itlog. So mga yun, mga talagang diferensya sa katawan ng babae. Opo. Endometriosis at saka pelvic inflammatory disease. Ano pa po? Meron pa po? Marami pa po. Yung sa lalaki po, naman. Sa lalaki naman. Para naman patas. 30 to 40% ay abnormality of semen production. Abnormality. Paki-English. Pakita po. Ibig sabihin. Abnormality of semen production. Ang similya, yun yung sperm, ay nabubuo doon sa aparato ng lalaki. Pagkatapos noon, maraming depekto ang nakukuha natin sa isang lalaki na bawas ang kakayahan na mag-produce ng normal sperm. So, kaya difficulty or abnormality in semen production, kung tawagin natin. Ito, ang mga lalaking ito, maaring may sakit na varicocele. Kaya para makabuo ang isang lalaking may varicocele, ino-opera ho muna yun. Ano pa yung varicocele? Yung pong parang maga, may bara na, may maga pa. Tapos infection din yun? Maaring sa infection, maaring congenital din ho. Ino-opera muna yon para maayos ang produksyon ng similya doon sa aparato ng lalaki. Isa hong major problem yan sa lalaki side. Tsaka hindi lang yun. May mga lalaki na hindi maganda ang number of sperm count sa kanila.
Mababa. Kulang mababa. Mababa ang sperm count. Sa minimum standard natin ay 39 million. Down to 39 million ang minimum count that should be able to be fertilized. To fertilize the spermatozoa, the egg. The egg. Ang kailangan 39. Pero 39. ilan po ang production? Ang normal production ng lalaki mga 100,000 to 200,000. Nag-average ng 100 million to 200 million. Nag-average po ng 150 million 'yan. Kaya sa aspeto na 'yon, kaming mga lalaki puro milyonaryo. At kaming mga babae ay pobre kasi isa lang po. So ano pa po Doc ang so meron po bang connection yung length ng penis sa production ng Wala po, kasi ma'am. maraming mga kwento-kwento ngayon lalo na sa internet, sa Facebook, parang merong mga scientific study daw na yung length ng penis. Ay related sa hindi po, ma'am. Hindi. Usually baka doon sa sperm dyan sa length sa sperm forming apparatus. Doon may problema. Alin po ba yung sperm forming apparatus, Doc? Yung inner portion ng balls ng balls. Doon po napoproduce ng sperm na magandang quality ng sperm. Problema. Walang connection yung wala po. Okay. Yung length ng penis. Opo. So, ito pong mga sinabi niyo mga percentages na mga problemang ganyan. Ito po ay Filipino, no? Filipino data ito. Kwan ho ito, international. I got it from the recent textbook ng comprehensive gynecology. Sa atin po, sa Pilipinas, dumadami po ba yung mga mag-asawa o mag-partner na hindi nagkakaanak? Ano pong nandoon na po yun. Nandoon na po tayo. Kasi yung mag-asawa ngayon, they choose to go on with their career, professional life muna bago sila akmang magka-baby. So by the time na ma-realize nila, gusto ko nang magka-baby, nandun na sila sa edad na 35 and above, high risk na rin po sila. Kailan naman po dapat magpatingin sa doktor? Ito. Ganito. Kasi hindi naman natin alam kung may mga problema tayo. May mga senyales. Yes. Kung magkasama sila, a period of 1 year is enough. Kung wala pa silang nabuo, a period of 1 year na magkasama, regular ang contact, ay kailangan ng makipagkita sa kanilang infertility specialist. Ayun. 1 year lang pala. So, yung pala ma'am yung doon, yung senyales. Pag isang taon, abay kailangan. So, yung mga kaibigan mo, sabihan na. Payuhan ko na sila. Kung ganun yung sitwasyon. Anyway, mga kaibigan, kung nais nyo pong magtanong, alam ko, ang dami siguro nga gustong magtanong sa ating topic ngayong hapon. Mga kasama, eto po yung mga numero, yung mga linya ng komunikasyon na kung saan pwede ninyong ipadala inyo pong mga katanungan. Ang ating smart number, 0921-431-1044. Globe number 0927-650-6795. At ang ating SAN number naman ay 0942-570-0106. Yan ay kung hanggang ngayon, matagal na po kayong kasal at hanggang ngayon, abay, hindi pa kayo nakakabuo. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At kung nais nyo pong pakinggan muli ang ating episode ngayon, at yung mga nakaraang topics, abay, dumalo lang po sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Mga kasama, one word lang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. At pwede rin po tayong maging friends sa Facebook. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click niyo lang po ang like at friends na po tayo. O kaya, sundan nyo rin kami sa www.twitter.com/Radyo Nutrition. Radyo Nutrition lang po. Small letters po lahat yon. At i-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. At samantala, narito pang ating nutrition word for the week, Aphrodisiac. Acid burning. Ayan, maraming salamat, Rod. Alam niyo po mga kanutrisyon, ang aphrodisiac ay isang pagkain o inumin na nagpapataas ng pagnanasang sexual. Ito ay mula sa salitang Griego na aphrodisiakon, na tumutukoy kay Aphrodite, ang diyosa naman ng pag-ibig ng mga Griego. Sa atin pong kasaysayan, maraming pagkain, inumin, at mga gawi
ang may reputasyon na nakadadagdag ng gana at sarap sa pagtatalik. Pero mula rin sa historical at makaagham na pananaw, ang mga hinihinalang resulta ng mga aphrodisiac ay maaaring karaniwang nagmula lamang sa mga paniniwala ng mga taong gumagamit nito. Thank you very much, In Asig short, Bernie. testimonial. Ayo. No clinical evidence. Mga sinasabi nila na yun, mga patunay. At ngayon naman, mga kasama, dumako po tayo sa ating text question of the day. Asig Bernie. Okay, simple lang po ang tanong namin, magbigay ng 3 sanhi ng infertility. Naku, napakadali. Ang unang 6 po na magti-text ng tamang sagot ay mananalo ng tig 100 pesos na cellphone load. I-text lang po inyong sagot sa ganitong format. Full name space, address space, sagot at isend po sa 0908-579-6898. Samantala, magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Maaari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi na mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Tinimbang ka ngunit sobra. Tamang timbang sa wastong pagkain at ehersisyo upang maiwasan ang labis na katabaan at mapanatili ang magandang kalusugan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome po muli sa Radyo Mo sa Nutrisyon at bisita po natin ngayong hapon si Dr. Virgilio B. Castro. Member po siya ng Board of Trustees ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. At ang ating topic po na napaka-interesting ay diet and fertility. Okay, so ituloy na po natin ang ating discussion, Dr. Castro. Ano po ba yung primary, sabi nyo kanina, parang nabanggit nyo kanina na kasi dinidefer or pinopostpone because of career, pinopostpone ng mga mag-asawa ngayon ang pag-anak or pag-start ng family. Ano pa po yung mga ibang mga rason kung bakit nagkakaroon ng infertility? Maliban dun sa kaninang mga physical or katawan na ano, na related naman siguro sa diet ang pag-usapan natin. Ang sa diet naman, ang tendency ng mga mag-asawa ngayon, lalo na yung mga babae o lalaki man, mahilig sa high caloric diet. High caloric diet pero poor nutrient ang content ng mga ito. Ibig sabihin, nakakapagpataba yung mga diet na ito. Mapapansin nyo, sa mga matatabang couple, especially yung maternal, ay may problemang infertility. Kasi po, karamihan ng cycle ng isang matabang babae are anovulatory. Hindi po nangingitlog. Kaya bawas din ang fertility nila. Ano pong nangyayari, Doc? Pag mataba, anong nangyayari sa katawan? Hindi ho siya nag-ovulate yung kanyang ovaryo. Hindi ho gumagawa ng sapat na laki ng itlog para ma-fertilize ng sperm. Maari pong walang problema ang sperm, pero doon naman sa ovum, wala palang ovum na eligible to be impregnated by the eligible sperm, wala pong mangyayari. Mahirapan so, hong magkabuo. Yung high carb, high calorie diet, yung mga iwasan fast po food, natin. Mga fast food. Mga fast food po, iwasan natin. Instead, we concentrate on foods that are rich in protein. As far as the minerals are concerned, dapat mataas ang iron content, folate, mga zinc. O di mga gulay. At saka prutas, at saka isda. Kasi ang tendency ng mga fast foods, nakakataba ho talaga yung mga yan. And on the contrary, they facilitate an ovulatory cycle. Hindi ho nangingitlog ang cycle ng babae. Gawa nitong mga fast food na ito, high caloric, bulky. So, yun po ang isang
malaking cause ng infertility sa babae. Aside from yung nabanggit natin, they tend to concentrate on their career first before embarking on a pregnancy. Yung sa lalaki po, anong nakita ninyo? Although food consumption parehong babae lalaki, pero may connection po ba halimbawa ang pag-smoke? Malaki hong bagay ang pag-smoke kahit nasa babae. Kasi po marami ng studies, validated studies na yung pag-i-smoke, hindi magandang quality ng sperm ang nabubuo. Hindi na magandang quality, lulugo-lugo pa ho yung mga similya. Ganun po ang epekto. Para ng alak, yung lasing na lasing sa alak. Okay, oo. May mga tanong tayo rito, Ma'am Bernie, mula sa ating mga tagapakinig. Dok, bigyan natin ng daan yung mga tanong galing sa ating mga text listeners. Ang unang tanong rito, Ma'am, from 8507, 3 beses na pong nakunan ang anak ko every 5 months. Every 5 months na ang fetus nalaglag. Ngayon po, may 2 taon na siya ding nagbubuntis. Tumaba po siya. Di nagbubuntis. May pag-asa po ba siyang mabuntis uli? Ano po bang dapat gawin? So, 3 beses nakunan. 3 beses nakunan. Tumaba na siya ngayon. Isa lang ho masasabi ko dyan, meron pa rin ho remedyo. Ang tawag dito sa kanyang dinadalang problema, habitual abortion or recurrent miscarriages. Malawak na po ang investigation na gagawin natin dyan. I-check natin ang thyroid niyan, baka hypothyroid. I-check natin ang diabetic status niyan, baka tumaba na rin, baka diabetic yan. Ang chances ng ovulatory cycle sa diabetes ay bawas. Kaya itong dapat nating pag-ukulan ng pansin. Meron po kami sa Obstetrics Society na namamahala dyan sa mga high-risk pregnancies na yan. Nakakabuo siya pero nakukunan. Recurrent miscarriages. So, Doc, kailangan magpatingin siya. Kailangan na po magpatingin yan. At saka may specialist intended for that, yung recurrent miscarriages. May isa pa po, Ma'am. May isang tanong pa rito. From 2627, Doc, hindi po kami makabuo. Malambot agad ang manok ko. Ano po ba? Si Manoy. Si Manoy. Manok ang 49 anyos na daw siya, Doc. Hanggang ngayon hindi pa makabuo. Meron pa rin remedyo dyan. Baka kailangan na lang psychotherapist. Kasi baka mamaya may pagkakamali during yung sexual intercourse itself. Meron kaming kasabihan na aantayin mong maging shall we say receptive na yung babae. Wag mo nang mayroon dapat mo ng foreplay bago siya ipasok yung kay Manoy. Aantayin niya ang arousal din ng babae. Wag laban kaagad. Wag laban kaagad at wag iputok kaagad. Ganun ang madalas na mangyari po. And then marami po tayong mga similar doon sa aphrodisiac na nabanggit kanina. Meron tayong mga sexual stimulant at saka pampatigas ng ari ni Manoy. Meron tayong Viagra na tinatawag. Available po yun. Pero hindi ho commercial to, pero yan ang nakagihas na natin na stimulant sa lalaki. And usually, if you take the Viagra, yung mga mabilis lambutan ng kanilang ari bago nila maiputok, ay magiging malaking tulong yung Viagra. Tumatagal. Pero tumatagal ang erection. Yung natural way sa nutrition, Doc. Natural way sa nutrition. Pwedeng kainin, oo. Meron tayong mga tinatawag na medicinal in terms of yung ginseng na tinatawag at saka vitamin C as well as vitamin E. Apo. Yun ang mga dapat ipayo na kainin ng lalaki.
Meron po ba dapat naman na iwasan na kainin? May bawal ba sa... Ang mga bawal, yung of course, yung pag-inom saturated ng... fat na sinabi niyo kanina. Oo. Bawal ang saturated fats. It should be unsaturated fats. Yung saturated fats, nando doon sa mga donuts, burger na yung high caloric diet nga, yung mga junk foods. Samantala, dapat lang unsaturated fatty acids ang dapat, which is available in vegetable, fish, and fruits. Yun ang dapat nating ipayo. Okay. One last question. Opo, dahil hinahabol na tayo ng oras. Oo nga. Ito ay galing siguro sa ating kapatid na Muslim. Kasi sabi niya rito, salam. Opo. Paano po ba mabuntis? Once a month lang po umuwi, Mr. Ko. What po bang pwedeng i-recommend na gamot na pwedeng inumin upang mabuntis agad? Thanks a lot. Baka OFW to. Kasi once a month. Hindi naman. Once a month, baka dito lang. Pero magkahiwalay sila. Kung once a month, dapat alamin mo na yung cycle ng babae. At ita-timing yung pag-uwi niya doon sa fertility days ng babae. Yung sabi kanina kung kailan nangingitlog. Kasi 72 hours lang yung... Ang viability, buhay lang yung similya at saka yung itlog, 72 hours. So magtutugma dapat yun. Doon itataon ang contact or sexual intercourse para ma-maximize natin ng chance na makabuo. Halimbawa, sa 28-day cycle, itaon ang contact day 12, 13, 14. Yun po ang maximum chance na makabuo. Meron pa, Rod. Dami pa yata ng tanong mo. Ipiprint lang yung ibang mga tanong, mga kanutrition. Wag ho kayo mag-aalala. Baka magtatampo ang ating mga suki. Oo nga, sabi ko na nga ba sa iyo, Rod, napaka-interesting ng ating topic ngayon. Pero kailangan na nating isara. Correct. So mga kanutrisyon, malaki po yung kaugnayan ng wastong pagkain sa fertility o kakayahang magkaanak ng isang lalaki at babae. Ang mga babae ay dapat mag-maintain ng malusog na timbang at pumili ng mga pagkaing mayaman sa iron, mataas sa vitamin C para mahusay ang iron absorption, mataas sa protina, maraming gulay at prutas, gatas at folic acid. Yan, mga lahat yan binanggit ng ating guest resource person. Gayun din ang mga lalaki na dapat ding mag-maintain ng angkop na timbang, kumain ng maraming gulay at prutas at importante ang healthy lifestyle. Huwag manigarilyo, iwasan ang alak para hindi mahilo ang inyong sperm. Regular na mag-ehersisyo at umiwas sa mga kapaligirang mataas ang pollution. Maraming salamat sa ating panauhing eksperto na si Dr. Virgilio B. Castro, member ng Board of Trustees ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Dr. Castro, your parting words po para sa ating mga listener. Sa ating mga tagapakinig, kung kayo ay nagnanais magkaroon ng baby, better start your reproductive career early enough. What I mean by early enough, mga early 20s kayo. Pero wag nyo na pong antayin mag 35 years old na kayo kasi mababawasan na po ang chance ninyo na makabuo ng baby. At bukod pa doon, pag nakabuo kayo, may mga incidences na abnormalities sa magiging mabubuo ninyo. Yun lang po. Okay, maraming salamat po, Dr. Castro. Thank you po, Dr. Castro. Samantala mga kasama, narito ang ating mga winners sa ating text question of the day na ang tanong, magbigay po ma'am ng 3 sanhi ng infertility. Ito po yung mga posibleng sagot. May genetic abnormalities, chromosal problems, pag-inom ng alag, paggamit po ng ipinagbabawal na gamot. Ang mga sumagot ng tama ay sina Marvy sa Bagkit, ng Barangay Santa Isabel, Madnog, Sorsogon. Ang pangalawang winner, ma'am, si Julie Fe Bonghanoy ng Fatima Wandas Marinas, Cavite. Okay. Ang pangatlong winner naman ng 100 pesos na cellphone load, si Ailey Moore Dionisio ng Malapatan, Sarangani. Uy, malayo-layo. Opo, pang-apat ay si Ronald Tumbaga ng Olongapo City. Ang panglima ay si Raquel Talagit ng Barangay San Isidro, General Santos City, taga Mindanao din. Opo. At yung pang-anim, ma'am, ay si Teresita Lopez ng Santa Rosa, Laguna.
Okay, congratulations. Congratulations po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pakikinig. At i-remind ko lang po na pwede pa rin magpadala ang inyong mga tanong. Sabi ko nga kanina, may mga tanong na hindi namin nasagot, pero mga kasama, ang good news rito, mga kanutrisyon, dahil abay yung mga tanong po ninyo, sige, patuloy lang po ang pag-text sa numerong ito sa 0908-579-6898 dahil kahit wala na po kami sa ere, abangan po ang reply ng aming production team sa inyo pong mga tanong. Yan po ang patuloy na serbisyong publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilik po at pagtitiwala sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain, kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Assistant Secretary of Health and NNC Executive Director, Bernie Flores. Ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.